Huwag mo nang isipin. Yung asawa mo sa Dubai, Dante, masyadong matigas ang mukha ng babaeng yun. Puro pera lang ang alam ipadala. Pero hindi alam kung paano mag-asikaso ng lalaki. Tingnan mo ito. Paboritong sinigang mo, mainit pa, eksaktong katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Hayaan mo na si Cora, lovely ko. Hayaan mo siyang magpakapagod sa disyerto. Ang mahalaga, sa akin nakapangalan ng lupang ito. At ikaw ang reyna ng bahay na itinayo ng mga kamay ko. Nakatayo ako sa labas ng malawak na sliding glass door ng sala. Hawak ang malamig na bakal ng aking maleta. Habang ang hangin ng hapon ay tila sumasampal sa aking mukha. Walang ingay ang aking pagdating. Ang pinto ay bahagyang nakabukas dahil sa paghahatid ng mga bagong muebles na nakita ko sa bakuran kanina. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ng aking asawa at ng babaeng may hawak ng sandok sa loob ng kusina ay malinaw na dumarating sa aking pandinig. Bawat kataga ay tila isang piraso ng bubog na dahan-dahang pumapasok sa aking puso. Hindi ako sumigaw, hindi ko binitawan ang aking bagahe. Ang aking mga mata, na sanay sa pag-inspeksyon ng mga pinakamalaking istruktura sa Dubai bilang isang senior civil engineer, ay malamig na nag-analisa sa tagpong nagaganap sa kusina na ako mismo ang nagdisenyo. Mula sa aking kinatatayuan, nakikita ko ang kulay abong granite na countertop na pinili ko sa pamamagitan ng video call 3 taon na ang nakakaraan. Naaalala ko pa kung paano ko tiniis ang puyat. Pagkatapos ng 12 oras na trabaho sa construction site sa ilalim ng nakatutunaw na init ng Dubai, para lang suriin ang bawat linya ng blueprint ng bahay na ito. 18 taon ng aking buhay, 18 taon ng pagtitiis sa bawat Pasko, at bagong taon na mag-isa sa isang maliit na kwarto sa ibang bansa, tanging ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan, kasama si Dante ang nagpapanatili sa akin na buhay. At ngayon, ang kusinang binuo ng aking dugo at pawis ay pinamumunuan ng isang 28 taong gulang na babae, si Lovely, ang aking dating accountant sa kumpanya na kasalukuyang nakasuot ng aking paboritong apron at nakasandal sa dibdib ng aking asawa. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang gulong ng aking maleta ay dumaan sa makinis na sahig na gawa sa Italianong tisa. Lumikha ito ng isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog na bumasag sa tawanan ng dalawa sa loob ng kusina. Lumingon si Dante. Ang kanyang ngiti ay biglang napawi. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila nakakita ng isang multo na naglakad mula sa libingan. Si Lovely naman ay napaatras ng bahagya. Binitawan ng sandok na hawak niya na lumikha ng tunog sa ibabaw ng kalan at agad na nagtago sa likod ng malawak na balikat ni Dante. Cora? Bakit? Bakit ka nandito? Sabi mo sa chat noong nakaraang linggo. Sa susunod na buwan pa ang lipad mo. Ang boses ni Dante ay nauutal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang sinusubukang ayusin ang kanyang polo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang kahit isang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Ang pagiging engineer sa loob ng halos 2 dekada ay nagturo sa akin na huwag magpanik kapag may nasisirang pundasyon, kundi hanapin ang sanhi at magplano ng estratehiya upang gibain ang may sirang bahagi. Gusto kong makita ang natapos kong proyekto, Dante. At mukhang higit pa sa disenyo ng bahay ang binago mo rito nang wala akong kaalam-alam. Agad na sumabat si Lovely sa likod ni Dante. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may halong mapanlinlang na tono. Ate Cora, huwag po kayong magalit sa amin. Wala po akong alam sa totoong nangyayari. Sabi po sa akin ni Dante, hiwalay na kayo. Sabi niya, iniwan niyo na siya para sa karera niyo sa Dubai at hindi niyo na siya mahal. 3 taon na kaming magkasama rito. Akala ko po legal ang lahat at tanggap na ng pamilya. Isang mapait at malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinitingnan ko ang babaeng ako mismo ang nag-approve ng resume para maging accountant sa maliit na kumpanya ng subcontracting ni Dante upang matulungan siyang lumago. 3 taon, Lovely? 3 taon mong ginamit ang sweldo na ipinapadala ko buwan-buwan para ipamalengke ng pagkain ninyong dalawa sa loob ng bahay ko? Alam mo ba kung anong klaseng engineering firm ang pinagtatrabahuhan ko sa Dubai?
Hindi mo ba naisip kung kanino galing ang perang pumapasok sa bank account na pinamamahalaan mo araw-araw? Humarap sa akin si Dante. Ang kanyang takot ay mabilis na napalitan ng depensiba at galit. Ang tipikal na reaksyon ng isang lalaking nahuli sa kanyang sariling karumihan. Cora, tama na. Huwag mo siyang sigawan sa harap ko. Wala siyang kasalanan dito dahil ako ang nagdala sa kanya rito. Kung gusto mong sisihin ang kahit sino sa pagkakawasak ng pamilyang ito, sisihin mo ang sarili mo. Lumapit sa akin si Dante. Ang kanyang muka ay puno ng puot at kawalan ng utang na loob. Wala ka naman nandito, Cora. 18 taon. 18 taon akong natutulog mag-isa sa malamig na kama habang ikaw ay abala sa mga proyekto mo. Pera lang ang ipinapadala mo. Akala mo ba mabibili ng pera ang presensya ng isang asawa? Si Lovely ang nandito noong nagkasakit ako. Siya ang nag-alaga sa akin noong kailangan ko ng kasama sa buhay. Ikaw, nasaan ka? Nandoon ka sa Dubai, nagpapakasarap sa aircon ng opisina mo, habang ako ay nagtitiis dito sa Pilipinas. Huminga ako ng malalim. Nararamdam ko ang matinding pagkirot sa aking mga daliri dahil sa mahigpit na pagkakahawak sa aking bagahe. Ang bawat salita niya ay isang patunay ng kawalan ng kahihiyan. Ang kumpanyang pinagmamalaki niya ngayon, ang mga kontratang nakuha niya, ay dahil sa aking lisensya at aking mga koneksyon bilang isang international na engineer. Kung hindi dahil sa kapital na ibinigay ko mula sa aking mga insentibo sa Dubai, nananatili pa rin siyang isang maliit na subcontractor na walang pangalan. Nagpapakasarap, Dante. Ang aking boses ay nanatiling mababa, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang pader na handang gumuho sa ibabaw ng kanyang ulo. Ang perang ginamit mo para sa pader na ito, para sa bubong na ito, at para sa gintong kwintas na suot ng babae mo ngayon, galing sa bawat patak ng pawis ko sa disyerto. Nakalimutan mo na ba kung ilang okasyon ang dinalaw ko na mag-isa sa banyaga upang masiguro na hindi magkakaroon ng utang ang kumpanya mo? Bumukas ang pinto sa gilid ng kusina at pumasok ang aking biyenan, si Aling Segunda, kasama ang aking bayaw na si Gina. Pareho silang may hawak na mga plastic bag ng grocery, ngunit nang makita ako, agad na nagbago ang kanilang ekspresyon mula sa kasayahang dala ng pamimili patungo sa matinding pagkairita. Walang bakas ng saya sa kanilang mga mukha nang makita ang manugang na nagtaguyod sa kanilang buong pamilya sa loob ng halos 2 dekada. O Cora, nandito ka pala, sabi ni Aling Segunda. Ang kanyang boses ay walang kaibuturan ng init ng isang ina. Agad niyang ibinigay ang mga plastic bag kay Lovely, na tila ito ang tunay na may-ari ng tahanan at hindi ako. Huwag mo ngang gawan ng eksena ang anak ko sa sarili niyang bahay. Totoo naman ang sinabi ni Dante. Ikaw ang pumili na umalis at magtrabaho sa ibang bansa kahit hindi ka naman pinipilit. Sino ba namang matinong asawa ang iniiwan ng lalaki ng ganyang katagal? Kung naghanap siya ng iba na mag-aalaga sa kanya, kasalanan mo yun dahil pinabayaan mo ang obligasyon mo bilang babae sa asawa mo. Si Gina, ang kapatid ni Dante na pinalagay ko sa isang eksklusibong unibersidad gamit ang aking buwan ng remittance, ay sumunod din sa kanyang ina na may kasamang pag-irap. Oo nga naman, Ate Cora. Si Ate Lovely ang palaging kasama namin dito sa mga okasyon at mga pagtitipon. Siya ang tumutulong kay Mama kapag sumasakit ang karamdaman niya habang ikaw ay palaging abala sa trabaho mo. Ikaw, palaging tawag lang sa telepono ang alam mo kapag naaalala mo kami. Huwag mong sisihin si Kuya Dante kung mas pinili niya ang taong nandito para sa kanya sa lahat ng oras. Tiningnan ko sila, isa-isa, nang walang kurap. Ito ang pamilyang binuo ko sa aking isipan bilang aking kanlungan kapag napagod ako sa ibang bansa. Ang bawat padala ko ng mga mamahaling kagamitan, ang bawat dagdag na allowance para sa mga luho nila, ay naging sandata ngayon na isinasaksak sa aking sariling dibdib. Ang kawalan ng utang na loob ay tila isang lason na lumamon sa pamilyang ito. Nakaramdam ako ng matinding uatrat sa aking lalamunan, ngunit pinigilan ko ito ng buong lakas. Ang aking luha ay masyadong mahalaga para iiyak sa harap ng mga taong walang halaga.
Tumingin ako sa paligid ng malawak na sala. Ang mga mamahaling sofa na binili ko sa pamamagitan ng aking credit card, ang malaking telebisyon na hiningi ni Aling Segunda noong nakaraang taon. Lahat ng iyon ay nandoon. Ginagamit nila ng walang pasasalamat habang ako ay itinuturing na estranghero sa sarili kong tahanan. Nandito ang lahat ng gamit ko sa maletang ito. Dante, sabi ko, habang itinuturo ang aking bagahe sa gitna ng sala. At balak kong pumasok sa aking kwarto sa itaas upang magpahinga pagkatapos ng mahabang biyahe galing sa paliparan. Pagod ako at walang oras para sa mga walang kabuluhang argumento ninyo ngayon. Humakbang ako pasulong upang hilahin ang aking maleta patungo sa hagdanan. Ngunit mabilis na humarang si Dante sa aking daan. Hinawakan niya ang hawakan ng aking maleta at marahas na hinila ito palayo sa aking kamay. Naging sanhi upang mawalan ako ng balanse at mapaatras ng ilang hakbang sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, puno ng pagbabanta at kawalan ng natitirang respeto sa aming 18 taong pagsasama. Walang kwarto para sa iyo rito. Cora, malamig na sabi ni Dante. Ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa buong sulok ng sala. Ang kwarto sa itaas ay kwarto na namin ni Lovely ngayon. Kung gusto mo ng matutulugan para sa gabi, lumabas ka at humanap ka ng hotel sa labas ng subdivision na ito. Huwag kang gagawa ng kaguluhan dito sa harap ng pamilya ko. Dahil sa batas at sa lahat ng opisyal na papel, ang bahay at lupang ito ay sa akin lang nakapangalan. Ikaw ang estranghero rito ngayon, kaya lumayas ka. Nakatayo ako roon. Ang aking mga kamay ay dahan-dahang nakakuyom sa aking gilid habang si Lovely ay nakangiti ng palihim sa likod ng aking asawa, nagpapakita ng tagumpay. Ang pundasyon ng aking buhay ay gumuho sa isang isap, ngunit sa ilalim ng guho, ang isang mas matatag na plano ay dahan-dahang nabubuo sa aking isipan. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ako lumuhod sa malamig na sahig na binili ko mula sa puyat at pagod sa Dubai. Tinitigan ko lang si Dante, ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggan sa harap ng altar, na ngayoy itinataboy ako na parang isang asong ligaw sa sarili kong bakuran. Kinuha niya ang maleta ko, ngunit hindi niya makukuha ang dignidad ko. Tumalikod ako sa kanya at humakbang patungo sa hagdanan. Ang bawat baitang nito ay gawa sa matibay na nara. Isang detalyeng iginiit ko sa arkitekto dahil gusto ko ng matibay na pundasyon para sa aming tahanan. Ngayon, bawat hakbang ko, paitaas, ay tila tumatapak sa sarili kong mga pangarap na unti-unting nadudurog sa ilalim ng aking mga paa. Saan ka pupunta? Sinabi ko, nang lumabas ka na. Ang boses ni Dante ay umaling-awngaw mula sa sala. Sinundan ng mabibigat na yabag niya sa hagdan habang hinahabol ako. Tingnan mo nga iyang sarili mo, Cora. Ganyan ka palagi. Hindi ka nakikinig. Palagi mong gusto na ikaw ang nasusunod dahil ikaw ang may pera. Akala mo ba nabibili ng mga padala mo ang respeto ko bilang haligi ng tahanan? Huminto ako sa kalagitnaan ng hagdan, ngunit hindi ako lumingon. Ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na pilit ibinabaon sa aking likuran. Ginagamit ang aking sakripisyo bilang sandata laban sa akin. 6 na taon tayong naghintay bago ka umalis, Cora. Patuloy ni Dante. Ang kanyang tono ay nagbago mula sa galit patungo sa isang mapagkunwaring pagiging biktima. Gusto ko ng pamilya. Gusto ko ng anak na magdadala ng pangalan ko. Pero ano ang pinili mo? Pinili mong maging matagumpay na engineer sa disyerto. Pinili mo ang ambisyon mo kaysa sa ating mag-asawa. Kaya huwag mong isumbat sa akin kung naghanap ako ng babaeng kayang ibigay ang pangangailangan ko bilang isang lalaki. Si Lovely, nandyan siya noong mga panahong mag-isa akong kumakain sa hapag sa tuwing Pasko. Siya ang umintindi sa kalungkutan ko. Ipinagpatuloy ko ang pag-akyat ng walang kibo. Ang kanyang pambabaligtad sa sitwasyon ay isang nakaririmarim na sining ng panlilinlang. Ako ang umalis dahil nabaon siya sa utang sa kanyang unang negosyong nalugi. Ako ang lumipad patungong gitnang silangan dahil wala kaming pambayad sa kuryente at muntik nang maremata ang maliit nating lupa. Ako ang nagpakabaog sa pag-inom ng pills dahil wala kaming panggatas ng bata noong mga panahong iyon.
At ngayon, ako ang makasarili. Ang utang na loob ay tila naging isang sumpa sa pamilyang ito. Narating ko ang ikalawang palapag. Nakatayo ako sa harap ng pintuan ng master bedroom. Ang hawakan ng pinto na gawa sa mamahaling tanso ay malamig sa aking palad. Dahan-dahan ko itong pinihit at binuksan ang silid na paulit-ulit kong iginuhit sa aking mga blueprint habang nag-iisa sa aking kwarto sa abroad. Pagbukas ng pinto, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa akin. Hindi ito ang paborito kong amoy ng sampagita at malinis na linen na palagi kong inuutos na ilagay. Ang hangin ay mabigat, amoy matamis na pabango na madalas gamitin ng mga kabataan, isang amoy na tahasang sumisira sa kasagraduhan ng aking silid. Ang malaking kama na inangkat ko pa mula sa Italia ay nababalutan ng mga kulay rosas na kobre kama. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ang aking mga mata ay automatikong napadako sa malawak na dingding sa itaas ng headboard. Ang aming malaking litrato noong kasal, kung saan nakangiti ako ng buong tamis habang suot ang puting bestida, ay wala na roon. Ang dingding ay blangko. May naiwang malabong marka ng alikabok na hugis parisukat kung saan ito nakasabit ng maraming taon. Tila ba binura ang aking presensya, kinaskas mula sa kasaysayan ng bahay na ito. Naglakad ako palapit sa kama. Sa ibabaw ng maliit na mesa, sa tabi nito, mayroong isang bagay na nakapukaw ng aking pansin. Hindi ito isang larawan namin ni Dante o larawan man nila ni Lovely. Ito ay isang maliit na kwadro na gawa sa makinis na pilak. Nanginig ang aking mga daliri nang abutin ko ito. Iniangat ko ang kwadro at tinitigan ang imahe sa loob. Isang itim at puting larawan. Isang ultrasound. Biglang pumasok si Dante sa kwarto. Humihingal sa pag-akyat. Nakita niya kung ano ang hawak ko at napalunok siya. Bahagyang umatras na tila isang duwag na nahuli sa akto. 5 buwan na siyang buntis, Cora. Basag na tinig ni Dante. Ngunit may halong pagmamalaki at panunumbat na hindi niya matago. Magkakaroon na ako ng anak. Isang tunay na pamilya. Isang bagay na hindi mo kailanman naibigay sa akin dahil puro padala lang ng pera ang inatupag mo. Siya ang magiging ina sa tahanang ito. Ang aking paningin ay nanatili sa maliit na imahe sa loob ng kwadro. Ang bata sa loob ng sinapupunan ni Lovely. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling pinalitan ang mga kandado. Ito ang dahilan kung bakit patagong ipinangalan sa kanya ang titulo ng lupa sa pamamagitan ng papel na pinapirmahan niya sa akin noon. Ang babaeng ginawa kong empleyado ay hindi lang inagaw ang asawa ko. Inangkin din niya ang buhay at pangarap na sana ay sa akin. Ang sakit ay tila isang asidong dahan-dahang tumutunaw sa aking bituka. Pinipiga ang natitira kong pag-asa. Ibinaba ko ang pilak na kwadro sa mesa. Walang luhang pumatak, walang pagsigaw ng panunumbat. Lihim kong diniinan ang aking mga daliri sa ibabaw ng malamig na salamin nito. Pinakikiramdaman ang bawat gilid, bawat kanto ng aking bagong katotohanan, habang sa loob ng aking isipan, nagsimula ng gumalaw ang mga numero, mga bank records, at mga batas na matagal ko nang inihanda. Bumaba ako mula sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang ko ay kalmado, ngunit pilit kong pinipigilan ang panginginig ng aking mga tuhod. Sa ibaba, sa gitna ng malawak na sala na pinalamutian ng mga ilaw, na ako mismo ang pumili mula sa isang sikat na tindahan sa Middle East, nakita ko silang lahat. Nakaupo sila roon na tila isang buong pamilya na naghihintay na husgahan ang isang estranghero. Si Aling Segunda ay nakasandal sa aking paboritong recliner chair, habang si Gina ay nakaupo sa tabi ni Lovely sa mahabang sofa. Hinahaplos ang buhok ng babaeng sumira sa aking tahanan. Si Dante ay nakatayo sa gilid, nag-aabang sa anumang gagawin ko. Halika rito, Cora, at mag-usap tayo ng maayos bilang matatanda. Malamig na utos ni Aling Segunda. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha ng pasasalamat tuwing nagpapadala ako ng pera pambayad sa ospital niya, ngayon ay puno ng matinding paghusga. Umupo ka riyan at pakinggan mo kami. Wala nang magbabago sa sitwasyon kahit magwala ka pa. Buntis si Lovely. Magkakaroon na ng tagapagmana ang pamilya namin, isang bagay na hindi mo nagawa sa loob ng 18 taon. Hindi ako umupo.
Nananatili akong nakatayo sa harap nila, pinagmamasdan ng bawat detalye ng kanilang kawalang hiyaan. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa strap ng aking shoulder bag hanggang sa pumuti ang aking mga buko. Ma, huwag niyo na pong masyadong pagalitan. Baka ma-stress pa po si Ate Lovely. Biglang sumingit si Gina, Ate Lovely. Ang dalawang salitang iyon ay tila isang matalim na karayom na direktang itinusok sa aking eardrum. Ibinababa ko ang aking paningin at tiningnan ang sapatos na suot ng aking bayaw. Isang limitadong edisyon ng sapatos mula sa Dubai Mall. Naaalala ko pa kung paano ako pumila ng 2 oras pagkatapos ng aking shift sa site para lang mabili ang sapatos na iyon bilang regalo sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Isang edukasyon na ako ang nagbayad hanggang sa huling sentimo. At ngayon, ginagamit niya ang mismong sapatos na iyon habang nakaupo sa tabi ng kabit ng kanyang kuya. Tinatawag itong ate ng may buong lambing. Gina, napakaganda ng sapatos mo. Mahinang sabi ko. Ang aking boses ay walang bakas ng galit kundi isang nakakabinging lamig. Sana kapag suot mo yan, naiisip mo kung ilang oras akong nakatayo sa ilalim ng init ng araw para lang hindi ka mahinto sa pag-aaral. Namula ang mukha ni Gina, ngunit mabilis siyang nakabawi at nagtaas ng kilay. Huwag mo akong sumbatan sa mga padala mo, Ate Cora. Oo, nagbigay ka ng pera. Pero ano pa ba ang naiambag mo sa pamilyang ito? Wala kang oras para sa amin. Si Ate Lovely ang palaging nandito. Siya ang nagluluto para kay Mama. Siya ang nag-aasikaso kay Kuya Dante. She is more of a family to us than you ever were. Pera lang ang ibinigay mo. Pero si Ate Lovely, ibinigay niya ang oras at pagmamahal niya. You can't buy real family connection with your dirhams. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Ginoo, hatagi ko og kusog. Bulong ko sa aking isipan gamit ang wika ng aking namayapang lola mula sa probinsya. Isang tahimik na panalangin hindi para magpatawad, kundi para bigyan ako ng sapat na kontrol upang hindi ko sila saktan ng pisikal sa sandaling ito. Ang lohika ng pamilyang ito ay ganap ng nabaluktot. Ginamit nila ang aking dugo at pawis para mabuhay ng marangya. At ngayon ay pinaparusahan nila ako dahil kinailangan kong magtrabaho ng malayo upang ibigay ang karangyaang iyon. Ang mismong sakripisyo ko ang ginamit nilang patunay na ako ay isang masamang asawa. Tama na ang usapang ito, putol ni Dante. Halatang nainis sa presensya ko na sumisira sa kanilang perpektong gabi. Ang pamilya ay nagdesisyon na, Cora. Tanggap na nila si Lovely. Kung talagang may natitira ka pang pagmamahal sa akin o respeto sa sarili mo, umalis ka na lang ng tahimik. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng pera sa savings account natin bukas. Pero ang bahay at lupa na ito, pati ang kumpanya, ay mananatili sa akin. Ako ang lalaki. Ako ang nagpatayo nito. Tumayo si Lovely mula sa sofa, kumuha ng isang manipis na kumot mula sa gilid at lumapit sa akin nang may pag-aalangan na halatang sinadya para magmukha siyang mabait sa paningin ng biyenan ko. Ate Cora, naiintindihan ko po na galit kayo. Pero gabi na po at mapanganib kung lalabas kayo ngayon para maghanap ng hotel. Kung gusto niyo po, pwede po kayong matulog muna dyan sa sofa sa sala. Iiwan ko na lang po itong kumot para hindi kayo lamigin. Pasensya na po talaga, hindi po namin ginusto na masaktan kayo. Tinitigan ko ang kumot na iniaabot niya. Ang mismong kumot na yon ay binili ko para kay Dante nung huling uwi ko. Sa halip na kunin ito, dahan-dahan akong umatras. Hindi ko kailangan ng awa ng isang magnanakaw, lalo na sa loob ng sarili kong bahay. Diyan ka sa sofa matulog kung magmamatigas ka, malamig na utos ni Dante. Patayin mo ang mga ilaw bago ka matulog. Ayokong nagsasayang ng kuryente. Halika na, Lovely ma, Gina. Akyat na tayo. Nakakapagod ang gabing ito. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malawak na sala. Ang mga yabag nila paakyat ng hagdan ay tila mga martilyo na bumabaon sa aking utak. Nang mamatay ang lahat ng ilaw sa itaas at bumalot ang matinding katahimikan, unti-unti akong naupo sa gilid ng sofa. Ang dilim ay naging aking tanging kaibigan. Dito,
Wala akong kailangang patunayan. Ngunit hindi pa rin ako umiyak. Ang mga luha ay para sa mga taong nawalan ng pag-asa. At ako ay malayo sa pagiging walang pag-asa. Binuksan ko ang aking lumang leather na shoulder bag. Sa ilalim ng mga resibo at ilang barya, kinapa ko ang isang nakatuping dokumento sa loob ng isang lihim na bulsa. Nanginig ang aking mga daliri nang dahan-dahan ko itong ilabas at buklatin sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana. Isa itong kopya ng Special Power of Attorney, OSPA. Ito ang dokumentong paulit-ulit na ipinadala ni Dante sa akin sa Dubai 3 taon na. Ang nakararaan, nagmamakaawang pirmahan ko raw upang madali niyang maasikaso ang mga permit ng bahay at ng aming kumpanya nang hindi na kailangan ang aking personal na presensya. Iyon ang panahon na naniwala ako sa kanyang mga matatamis na salita. Iyon ang sandaling ibinigay ko sa kanya ang buong tiwala ko, ang sandaling isinuko ko ang aking kapangyarihan nang hindi ko namamalayan. Ngunit ang hindi alam ni Dante, bago ko ipadala ang orihinal na kopya sa Pilipinas, nagpa siya akong ipasuri ang mga kondisyon nito sa isang kaibigang abogado sa embahada. May isang tiyak na sugnay doon na sadyang inalis ko ang kapangyarihang magbenta o maglipat ng titulo ng lupa na binili gamit ang aking sariling pera bilang isang overseas Filipino worker. Tiningnan ko ang ibabang bahagi ng papel. Ang aking paningin ay tumuon sa aking sariling lagda, isang pirma na naglalaman ng lahat ng aking pagsisikap at sakripisyo. Ang pirma ko sa papel na ito, hinaplos ko ang ibabaw ng papel. Ang nakatitig na paningin ko ay nakapako sa malabong marka ng tinta na unti-unting kumupas sa paglipas ng panahon. Ang malabong marka ng tinta. Akala ni Dante ay napaglalangan niya ako. Ngunit sa batas, ang anumang transaksyon sa titulo ng bahay na ito gamit ang palsipikadong kapangyarihan ay isang seryosong krimen. Ang pamilyang ito ay naging sakim sa aking kabaitan. Ngunit malapit na nilang matikman ang bagsik ng isang babaeng nagising mula sa kahangalan. Ang sinag ng bukang liwayway ay dahan-dahang gumapang sa makinis na sahig ng sala. Tila isang paalala na ang gabi ng aking pagluha ay tapos na. Kahit na wala namang luhang pumatak mula sa aking mga mata. Maagang nagising ang buong bahay. Narinig ko ang pamilyar na kalasing ng mga kubyertos mula sa kusina. Ang tawanan ni Gina at Aling Segunda na tila ba walang nangyaring masama kagabi. Nakaupo pa rin ako sa gilid ng sofa. Maayos ang aking pananamit. Handa sa anumang harapin sa unang umaga ko sa Pilipinas. Pumasok si Dante sa sala habang may hawak na isang maliit na kahon ng cake mula sa isang sikat na panaderya na matagal ko nang pinapangarap kainin noong nasa Dubai pa ako. Ang kanyang muka ay hindi na kasing pait ng kagabi. May bakas ng peking lambing sa kanyang mga mata habang dahan-dahang inilalapag ang kahon sa ibabaw ng lamesita sa tapat ko. Cora, gising ka na pala, mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay tila bumalik sa tono ng lalaking pinakasalan ko, 20 taon na ang nakararaan. Bumili ako ng paborito mong ube cake sa kanto. Naalala ko, noong bago ka umalis patungong Dubai, ito ang huli nating pinagsaluhan sa maliit nating boarding house. Gusto ko lang maging maayos ang pag-uusap natin ngayon. Tinitigan ko ang kahon ng cake at sa isang saglit, naramdaman ko ang marahang pagkirot sa aking dibdib. Isang munting pag-asa. Isang alaala lang kahapon nang kami ay nagmamahalan pa at walang pera ngunit may katapatan. Ngunit bago pa man umabot ang init ng alaalang iyon sa aking puso, napansin ng aking mga mata ang isang pirasong papel na nakasuksok sa bulsa ng kanyang suot na jacket na nakasabit sa likod ng upuan. Habang papasok si Dante sa kusina upang kumuha ng platito, dahan-dahan kong iniunat ang aking kamay at hinugot ang papel. Isa itong opisyal na resibo mula sa Registry of Deeds. May petsang 3 buwan lang ang nakalipas. Ang nakasulat na pangalan ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay na ito ay hindi na akin at hindi na rin sa aming mag-asawa. Ang nakasaad doon ay pangalan ni Dante na may nakasulat na kasunod na pangalan ni Lovely bilang kasamang may-ari. Ang munting pag-asa sa aking puso ay tila isang basong kristal na marahas na inihagis sa semento
at nadurog sa libu-libong piraso. Ang laking nagdala sa akin ng paborito kong pagkain ay ang parehong lalaki na pumatay sa aking kinabukasan. Hindi pa natatapos ang sakit nang pumasok si Lovely sa sala. Dala ang isang makapal na folder na gawa sa asul na karton. May suot siyang manipis na ngiti na pilit itinatago ang kanyang tagumpay. Ngunit ang kanyang mga galaw ay puno ng layunin na saktan pa ako lalo. Inilapag niya ang folder sa tabi ng kahon ng cake, eksaktong sa tapat ng aking paningin. Ate Cora, pasensya ka na kung medyo magulo ang sala, sabi niya, habang inaayos ang kanyang buhok nang may kasamang pag-irap na hindi nakikita ni Dante mula sa kusina. Iniwan kasi rito ni Dante ang mga dokumento para sa bagong proyekto niya sa subdivision. Malaki na ang kumpanya niya ngayon, ate. Maraming kliyente ang nagtitiwala sa kanya dahil sa galing niyang mag-manage. Sabi ko nga sa kanya, huwag muna siyang mapagod dahil parating na ang sanggol namin. Pero napakasipag niya talaga para sa kinabukasan namin. Nang bumalik si Dante sa kusina, dahan-dahan kong binuklat ang asul na folder habang sila ay abala sa pag-uusap. Ang aking mga mata ay nanlaki nang makita ko ang unang pahina ng dokumento. Isa itong blueprint para sa isang malaking commercial building sa tapat ng subdivision. Sa ibabang bahagi ng plano, sa kahon kung saan nakasulat ang pangalan ng nag-aproba at nagdisenyo ng istruktura. Nakalimbag ang aking buong pangalan, Engineer Cora Salvacion Cruz. Kasama ang aking PRC license number at ang aking digital signature na ginagamit ko lamang sa mga international na proyekto. Pineke ni Dante ang aking lagda upang makakuha ng milyon-milyong pisong halaga ng kontrata mula sa mga lokal na negosyante gamit ang aking kredensyal na pinaghirapan ko sa loob ng 18 taon sa Dubai habang siya ay natutulog kasama ang kanyang kabit. Naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng dugo sa aking mga peluka. Ang aking mga daliri ay mariing bumaon sa gilid ng asul na karton hanggang sa malukot ito. Ang bawat linya ng blueprint na iyon ay sumisigaw ng pagtataksil at kriminal na gawain. Tumingala ako at nakita ko ang pag-ilaw ng telepono ni Dante sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ng tumatawag ay ang pinakamalaking developer sa probinsya. Nag-aabang para sa huling pagpirma ng kontrata na gaganapin bukas ng umaga. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahan kong gumuhit sa aking mukha habang tinititigan ko ang screen ng telepono na patuloy sa pag-ilaw ng tahimik. Alam ko na ang susunod kong hakbang. Si Dante ay nagtayo ng kanyang kaharian gamit ang aking pangalan at gagamitin ko rin ang aking pangalan upang lubos na gibain ang bawat pader ng kanyang kasinungalingan. Dumating ang oras ng hapunan, isang ritual ng pamilya na 18 taon kong pinangarap na saluhan araw-araw. Ngunit ngayon ay naging isang mapait na entablado kung saan ako ang itinuturing na dayuhan. Ang hapagkainan na yari sa matibay na mahogany na binayaran ko ng cash mula sa aking unang malaking bonus sa Dubai ay napuno ng mga pagkaing hindi man lang inalok sa akin. Nakaupo ako sa pinakadulo ng mesa, tahimik na kumakain ng natirang kanin habang sina Dante, Lovely, Gina at Aling Segunda ay nagtatawanan sa kabilang dulo. Tumayo si Lovely upang kunin ang malaking mangkok ng bagong lutong sinigang mula sa kusina. Habang pabalik siya sa hapag, dumaan siya sa aking likuran. Naramdaman ko ang paglapit ng kanyang presensya at sa isang iglap, bago pa man ako makaiwas, ang kumukulong sabaw ay direktang bumuhos sa aking kanang braso. Ang mabigat na mangkok na porselana ay nahulog at nagkadurog-durog sa sahig, lumikha ng isang matalim at nakabibinging ingay na bumasag sa tawanan ng pamilya. Isang nakapapasong init ang mabilis na gumapang mula sa aking balat, patungo sa aking mga ugat, tila mga karayom na sabay-sabay na itinusok sa aking laman. Napapikit ako ng mariin, kinagat ang aking ibabang labi hanggang sa malasahan ko ang sariling dugo upang mapigilan ang anumang daing na gustong kumawala sa aking lalamunan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang matinis na tili ang umaling-awngaw mula sa bibig ni Lovely. "Oh my God! Dante, ang tiyan ko!" Umiyak si Lovely. Umaatras habang hawak-hawak ang kanyang sariling braso na niwalang kahit isang patak ng mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay napangiwi sa isang gawa-gawang sakit. Tila siya ang naging biktima ng insidente.
Mabilis na napatayo si Dante. Nabuwal ang kanyang upuan sa sahig dahil sa pagmamadali. Agad niyang niyakap si Lovely. Sinusuri ang buong katawan nito na tila isang marupok na baso na baka mabasag. Sumunod si Aling Segunda. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit habang nakatingin sa akin. Ano ba ang problema mo, Cora? Sumigaw ang aking biyenan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa puot. Nakikita mo na ngang nagdadalang tao yung tao. Bakit mo siya sinisiko? Sinasadya mo ba siyang saktan dahil sa matinding inggit mo na hindi ka makapagbigay ng anak sa pamilyang ito? Tinitigan ko silang lahat. Ang aking kanang braso ay nagsisimula ng mamula ng husto. Ang balat ay unti-unting lumulobo upang bumuo ng malalaking paltos mula sa kumukulong sabaw. Nakikita nila ito. Nakita ni Dante ang namumula kong balat na umuusok pa, ngunit ibinaling niya ang kanyang paningin kay Lovely. Hinahaplos ang buhok ng kanyang kabit kung hindi mo kayang tanggapin na may bagong reyna na sa bahay na ito. Cora, mabuti pa ay umakyat ka na lang sa taas at huwag ka nang lumabas. Malamig na banta ni Dante. Walang kahit isang bakas ng pag-aalala para sa asawang kasama niya sa loob ng 2 dekada. Huwag mong idadamay ang anak ko sa kabaliwan mo. Halika na, Lovely. Doon muna tayo sa sala. Pahihiran ko ng ointment ang kamay mo para hindi ka ma-stress. Walang sino man ang nag-alok ng yelo. Walang sino man ang nagtanong kung ayos lang ako. Tinalikuran nila ako na tila ba ako ang halimaw na nanakit sa isang inosenteng ina. Pinanood ko silang maglakad palayo. Ang aking biyenan ay inaalalayan si Lovely, habang si Gina ay inirapan ako bago sumunod sa kanila. Dahan-dahan akong lumuhod sa sahig. Hindi alintana ang kirot sa aking braso. Isa-isa kong pinulot ang mga matatalim na piraso ng basag na porselana. Nakaramdam ako ng mainit na likido na dumaloy mula sa aking daliri nang madiin ko ang isang matalim na gilid, ngunit hindi ko ito ininda. Ang pisikal na sakit na ito ay walang panama sa panginginig ng aking kaluluwa dahil sa kawalan ng katarungan. Ang bawat piraso ng basag na mangkok ay sumisimbolo sa natitira kong awa para sa pamilyang ito. Ngayon ay tuluyan ng nagkadurog-durog at handa ko nang itapon sa basurahan. Tumayo ako at naglakad patungo sa banyo sa ibaba nang walang inilalabas na anumang ingay. Ikinandado ko ang pinto at binuksan ang gripo. Hinayaan kong yakapin ng malamig na tubig ang aking napapasong braso. Nakatingin ako sa salamin, pinagmamasdan ang sarili kong mukha. Wala na ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya. Ang nakikita ko ngayon ay isang inhenyerong handang magpabagsak ng isang maling estruktura. Pinunasan ko ang aking kamay gamit ang tuwalya. Saka ko inilabas ang aking laptop mula sa aking bag. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng malamig na marmol na lababo. Bumukas ang screen, nagbigay ng maliwanag na ilaw sa madilim na banyo. Pinuksan ko ang aking email account at hinanap ang pangalan ng aking pinakamalaking business partner sa Dubai. Isang bilyonaryong namumuhunan na matagal nang naghihintay ng aking hudyat para magtayo ng sarili naming kumpanya sa Pilipinas. Ipinatong ko ang aking mga daliri sa keyboard. Hindi ko kailangang sumigaw para marinig nila ang aking galit. Ang tanging maririnig sa loob ng maliit na espasyong iyon ay ang tuloy-tuloy at matigas na paglapat ng aking mga daliri sa bawat letra. Isang walang awang musika ng paghihiganti na tahimik na umaaling-aungaw sa kalagitnaan ng gabi. Ang malamig na ibabaw ng salamin na mesa sa loob ng pribadong opisina sa Makati ay naging saksi sa paglalatag ko ng 18 taon ng aking buhay. Kaharap ko si Attorney Mendoza, isang kagalang-galang na abogadong nasa edad 50 na kilala sa kanyang mahigpit at formal na paghawak ng mga kaso ukol sa karapatan ng mga overseas Filipino workers. Nakasuot siya ng maayos na suit, nakaupo ng tuwid at nananatiling may professional na distansya mula sa akin. Walang labis na emosyon sa aming pagitan, tanging ang matalas na pagsusuri ng isang eksperto sa batas. Maingat kong binuksan ang unang makapal na folder. Ang aking kanang braso, na ngayon ay nababalutan ng puting gasa dahil sa paso mula sa mainit na sinigang na ibinuhos sa akin ni Lovely kagabi, ay bahagyang kumirot. Ngunit hindi ko ininda ang hapdi. Mas masakit ang ipagkanulo ng taong pinag-alayan mo ng iyong kabataan kaysa sa anumang sugat sa balat. Attorney,
Ito ang lahat ng patunay na kailangan natin. Mahinang simula ko. Ang aking tinig ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng opisina. Mula sa unang araw na tumuntong ako sa Dubai hanggang sa huling remittance na ipinadala ko noong nakaraang linggo. Nakadetalye riyan ang bawat wire transfer, bawat resibo ng bangko, at ang eksaktong halaga na pumasok sa joint account namin ni Dante. Walang kahit isang sentimo ang nagmula sa kanyang sariling bulsa para sa pagpapatayo ng bahay na iyon. Inayos ni Attorney Mendoza ang kanyang salamin at maingat na sinuri ang mga dokumento. Ang kanyang muka ay nagpakita ng kaunting gulat dahil sa sobrang ayos at detalyado ng aking mga records. Nakita niya ang kahinaan ni Dante. Ang akala ng asawa ko ay isa lamang akong biktima na walang alam sa accounting, ngunit nakalimutan niyang isa akong senior civil engineer na sanay mag-audit ng milyon-milyong dolyar na halaga ng materyales bago pa man simulan ang anumang construction. Miss Cora, this is incredibly meticulous. Seryosong tugon ng abogado habang ibinababa ang isang pahina ng bank statement. With these bank records and the strict provisions under the Family Code regarding properties acquired using OFW funds, we can easily dispute the deed of sale. Lalo na at ginamit niya ang isang falsified special power of attorney para ilipat ang titulo ng lupa sa pangalan nila ng kanyang kabit. Ang ginawa nila ay isang malinaw na kaso ng fraud. We have a very strong case. Tumango ako ng bahagya. Hindi ko na kailangang mag-ubos ng luha para mapatunayang biktima ako. Ang mga numero sa papel na iyon, ang sisigaw para sa akin. Ang 18 taon kong pagtitiis sa disyerto. Ang mga Paskong lumipas na umiiyak ako nang mag-isa sa aking maliit na kwarto. Lahat ng iyon ay nakadokumento sa bawat 1,000 piso na ipinadala ko para sa pamilyang walang utang na loob. Pero kailangan kong maging tapat sa iyo, Miss Cora. Pagpapatuloy ni Attorney Mendoza, ang kanyang boses ay naging mas maingat habang isinasara ang unang folder. Ang proseso ng pagbawi ng titulo sa korte ay hindi mabilis. Aabutin ito ng ilang buwan o marahil taon. At habang nililitis ang kaso, si Dante ay maaari pa ring magpatuloy sa paggamit ng bahay at patuloy siyang kikita mula sa kanyang construction company gamit ang mga kliyenteng nakuha niya. He will still have the resources to fight you in court. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Pinagmamasdan ko ang abogado at sa halip na makaramdam ng takot o pagkadismaya, isang maliit at malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa aking mga labi. Ang ngiting ito ay hindi nagmumula sa katuwaan, kundi sa isang kalkuladong plano ng isang babaeng nagigising na mula sa panlilin lang. Hindi ako maghihintay ng taon, attorney. Mariing sagot ko. Ang aking mga mata ay nakatitig ng diretso sa kanya. At hindi ko lang babawiin ang bahay na ninakaw nila sa akin. Gusto kong gibain ang mismong pundasyon ng kayabangan niya hanggang sa wala na siyang matapakan. Dahan-dahan kong inabot ang ikalawang folder mula sa aking bag. Hindi ito kasing kapal ng una, ngunit ang bigat ng nilalaman nito ay sapat na upang durugin ang buong pagkatao ni Dante. Inilapag ko ito sa ibabaw ng salamin na mesa at itinulak patungo sa kanya. Napakunot ang noo ng abogado nang buksan niya ang ikalawang folder. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga papeles na naglalaman ng mga blueprint ng iba't ibang proyekto, mga kopya ng kontrata sa mga subdivision at mga opisyal na permit na patagong kinuha ko mula sa gamit ng aking asawa. Ano ang mga ito, Miss Cora? Tanong niya. Ang kanyang profesional na tono ay nahaluan ng matinding pagtataka. Iyan ang kumpanya ni Dante. Mahinang paliwanag ko. Itinuturo ang mga pirma sa ibabang bahagi ng mga blueprint. Isang kumpanya na itinayo niya gamit ang kapital ko. Ngunit hindi lang pera ang kinuha niya. Si Dante ay isang maliit na subcontractor lang. Wala siyang lisensya para kumuha ng malalaking proyekto tulad ng pagpapatayo ng mga commercial buildings. Upang pumasa sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB, ginamit niya ang aking pangalan, ang aking PRC license bilang civil engineer, at pineke niya ang aking digital signature sa bawat plano na isinumite niya sa munisipyo. Tumingala si Attorney Mendoza. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng isang bomba na handang sumabog ng anumang oras. My God,
This is criminal forgery. Bulong niya habang sinusuri ang pekeng pirma na idinikit lamang sa dokumento. Kung ipapasa natin ito sa PCAB at sa mga autoridad, hindi lang masuspinde ang lisensya ng kumpanya niya. Lahat ng kasalukuyan niyang proyekto ay ipapahinto. Maaari siyang makulong. He will lose everything overnight. Eksakto. Malamig kong tugon, ikinuyom ko ang aking mga daliri na may paso upang paalalahanan ang sarili ko sa sakit. Akala niya ay matalino siya dahil napilit niya akong pumirma sa kapangyarihang maglipat ng ari-arian. Akala niya ay hawak niya ang mundo dahil nasa kanya ang bahay at ang kabit niyang accountant. Pero nakalimutan niyang ang buong imperyo niya ay nakatayo sa isang lisensyang pagmamay-ari ko. Gusto kong i-draft mo ang mga reklamo ngayon din, attorney. Ipadala ang mga cease and desist orders sa lahat ng kliyente niya. Ipaalam sa PCAB ang pandaraya. Tumango ang abogado. Ang paggalang sa kanyang mga mata ay lalong tumindi. Isang paggalang para sa isang kliyenteng alam kung paano lumaban gamit ang utak at hindi emosyon. I will prepare the injunctions immediately, Miss Cora. Wala siyang kawala rito. We strike him where it hurts the most. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Walang sigawan, walang pagwawala. Ang bawat hakbang ko palabas ng opisina ay may bigat ng isang paparating na bagyo. Inagaw ni Dante ang aking bahay, ang aking pera, at ang aking dignidad. Ngayon, oras na para kunin ko ang hangin na kanyang nilalanghap. Bago ako tuluyang lumabas ng pinto, sulyapan ko ang mga papeles na naiwan sa mesa. Ang aking paningin ay tumuon sa huling pahina kung saan nakatatak ang hatol na wawasak sa lahat ng kasinungalingan ng aking asawa. Ang matingkad na pulang selyo ng dokumento sa paglabag, ang liwanag ng mga nakasabit na palamuti sa aming bakuran, ay tila nanunudyo sa dilim ng aking gabi. Isang malaking pagdiriwang ang inorganisa ni Dante at ng kanyang kabit upang ipagmalaki sa buong subdivision ang bagong gawang bahay, ang bahay na binili ng aking dugot pawis sa disyerto. Ang malakas na musika mula sa inupahang sound system ay umaaling-awngaw hanggang sa kalsada, pilit tinatakpan ng mga kasinungalingang nakabaon sa pundasyon ng lupang ito na pagkasunduan nilang ipakilala ako bilang isang malayong kamag-anak mula sa probinsya na nakikituloy lamang pansamantala. Wala akong naging pagtutol. Sinuot ko ang isang simpleng itim na damit, itinali ang aking buhok, at kinuha ang pilak na tray mula sa kusina. Sa halip na magmukmok sa madilim na kwarto tulad ng inaasahan nila, pinili kong maglakad sa gitna ng mga bisita, namimigay ng malamig na inumin habang tahimik na pinagmamasdan ng bawat mukha, bawat galaw, at bawat kahinaan ng kaharian ni Dante. Nakita ko ang mga tauhan ng kanyang kumpanya na nakaupo sa isang mahabang mesa malapit sa garahe. Mga pamilyar na pangalan mula sa mga payroll sheet na ako mismo ang nag-aaproba noon. Nakita ko rin ang mga kilalang supplier ng semento at bakal, mga negosyanteng nagtitiwala kay Dante dahil sa kalidad ng mga blueprints na lihim kong idinisenyo para sa kanya. Ang bawat ngiti at bati na natatanggap ng aking asawa ay nakatuntong sa isang ilusyong malapit ko ng basagin. Ate Cora, pakidala naman ng isa pang pitsel ng juice rito. Pakiusap ni Lovely. Ang kanyang boses ay sadyang pinalakas upang marinig ng mga matronang kapitbahay na kausap niya. Nagniningning sa kanyang leeg ang isang gintong kwintas. Ang mismong alahas na binili ko sa gold souk ng Deira noong nakaraang taon na ipinadala ko kay Dante bilang regalo sana sa anibersaryo namin. Ngayon, malayang nakasabit ito sa dibdib ng babaeng umagaw sa aking buhay. Nilapitan ko sila ng walang emosyon. Dahan-dahang inilapag ang pitsel sa ibabaw ng mesa. Hindi ko tinignan ang kwintas. Ang paningin ko ay nanatiling diretso, kalmado, at walang anumang bakas ng pagkaawa sa sarili. Naku, ang swerte mo talaga, Lovely. Nakangiting puri ng isang kapitbahay na may hawak na baso ng alak. Napakasipag ni Dante. Ang laki-laki na ng kumpanya ninyo. Hayaan mo't bibigyan ko ng tip muli ang kasambahay nyo para maayos niyang malinis ang bakuran bukas. Tipid na ngumiti si Lovely at bahagyang humawak sa kanyang tiyan na hindi pa naman gaanong malaki. Salamat po, tita.
Mabuti na lang at nandyan si Ate Cora para tumulong sa mga gawaing bahay habang naglilihi ako. Si Dante po kasi masyadong abala sa bagong kontrata. Sa kabilang dulo ng bakuran, tumayo si Dante sa gitna ng kanyang mga business partners. May hawak siyang mikropono. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa labis na pagmamalaki. Ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong paligid, puno ng kayabangan na pilit nagtatago ng kanyang kawalan ng kakayahan. Mga kaibigan at kasosyo, nais kong magpasalamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Panimula ni Dante, iniaangat ang kanyang baso. Ang bahay na ito ay katas ng ating pagsisikap, ngunit hindi tayo titigil dito. Nais kong ibalita sa inyong lahat na sa susunod na linggo, formal na nating pipirmahan ang pinakamalaking kontrata ng ating kumpanya. Tayo ang napiling exclusive contractor para sa Phase 2 ng Tierra Verde Subdivision. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hangin. Pumalakpak din si Lovely, tila isang mapagmataas na reyna na nakatunghay sa tagumpay ng kanyang hari. Pinanood ko si Dante na nakikipagkamay sa mga tao, lumalanghap ng peking kapangyarihan. Hindi niya alam na ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay ginagamit ko bilang karagdagang bala para sa aking inihandang digmaan. Sa gitna ng kasiyahan, dahan-dahang bumukas ang mataas na bakal na gate ng aming bakuran. Ang ingay ng pag-uusap ay unti-unting namatay nang pumasok ang isang lalaking may seryosong anyo. Nakasuot siya ng malinis at formal na barong. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng autoridad at profesionalismo. Siya si Ginoong Villanueva, ang Head Legal Counsel at nag-iisang opisyal na kinatawan ng mismong Tierra Verde Subdivision. Nakapapagyabang lamang ni Dante. Agad na nanlaki ang mga mata ni Dante. Mabilis niyang ibinaba ang mikropono sa mesa, inayos ang gusot ng kanyang polo, at nagmamadaling sumalubong sa mahalagang panauhin. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding kaba at pananabik. Nag-aasam na lalong tumaas ang kanyang antas sa paningin ng mga bisita. Sir Villanueva, isang napakalaking karangalan ang pagbisita ninyo sa aking hamak na tahanan. Magalang na bati ni Dante. Halos yumuko na sa sobrang pag-imbita. Hindi ko inaasahan na makakadalo kayo sa aming maliit na salo-salo. Halina po kayo sa loob. Ipaghahanda ko kayo ng espesyal na hapunan. Ngunit hindi gumalaw si Ginoong Villanueva. Hindi niya tinanggap ang nakalahad na kamay ni Dante. Ang kanyang matalas na paningin ay lumampas sa balikat ng aking asawa, naglalakbay sa dagat ng mga bisita, hanggang sa tumigil ito sa madilim na sulok kung saan ako nakatayo. Hawak pa rin ang pilak na tray. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. Nang dahan-dahang maglakad si Ginoong Villanueva, nilalampasan si Dante na nakatayo na tila isang estatwa ng pagkapahiya. Huminto ang abogado sa aking harapan. Ang mga bisita, pati na sina Lovely at Aling Segunda, ay pigil hiningang nakamasid sa hindi inaasahang tagpo. Sa halip na humingi ng inumin, tumayo ng tuwid si Ginoong Villanueva at nagbigay ng isang formal at malalim na pagyuko bilang tanda ng matinding paggalang. Isang uri ng paggalang na ibinibigay lamang sa mga taong may mataas na katayuan. Engineer Salvacion Cruz, seryosong bati niya. Ang kanyang boses ay malinaw na umabot sa pandinig ng bawat taong naroroon. Isang malaking karangalan na makaharap ko sa wakas, ang tunay na arkitekto ng aming proyekto. Hinihintay na po ng aming kumpanya ang susunod ninyong utos. Hindi ako nagsalita. Ibinaba ko ang pilak na tray sa pinakamalapit na mesa. Sa ilalim ng mga makukulay na ilaw ng party, walang ibang mahalaga kundi ang tahimik na kakasunduang nabuo sa pagitan namin ng abogado. Ang gulat sa mukha ng mga bisita at ang pamumutla ni Dante ay simula pa lamang. Ang pagtatagpo ng aming paningin, ang tahimik na opisina na nirentahan ko sa isang simpleng commercial building malapit sa aming subdivision ay naging sentro ng aking bagong operasyon. Walang malalaking letra sa labas, walang marangyang pagdiriwang tulad ng ginawa ni Dante kagabi. Sa ibabaw ng aking bagong mesa, nakalatag ang isang formal na dokumento mula sa Securities and Exchange Commission na may matingkad na gintong selyo. Nakasulat doon ang pangalan ng aking kumpanya
ang Salvation Cruz Builders. Formal na nakarehistro at suportado ng malaking kapital mula sa aking mga kasosyo sa Dubai. Ang lahat ng papeles ay legal, malinis, at handang durugin ang imperyong itinayo sa buhangin ng aking asawa. Nakaupo sa aking harapan si Mang Carding, ang pinakamatandang kapatas o lead foreman sa kumpanya ni Dante. Siya ang lalaking nagpatulo ng pawis upang itayo ang pundasyon ng bahay na inangkin ni Lovely. Nakayuko si Mang Carding, nilalaro ang kanyang maruming sombrero. Bakas sa kanyang magaspang na mga kamay, ang pambabarat at kawalan ng pagpapahalaga ng asawa ko sa loob ng maraming taon. Mang Carding, alam ko kung magkano ang ibinabayad sa inyo ni Dante. Panimula ko, ang aking boses ay puno ng paggalang, ngunit may diin ng isang namumuno. Alam ko rin na hanggang ngayon, wala kayong hinuhulugang SSS o PhilHealth dahil pilit na iniiwasan ni Dante ang mga obligasyong iyon para makatipid. Nakita ko ang mga lumang payroll, napabuntong hininga ang matanda at nag-angat ng tingin. Ayaw ko po sanang magreklamo, Engineer Cora, dahil si Dante po ang nagbibigay sa amin ng trabaho. Pero mula nang dumating yung bagong asawa niya, laging huli ang pasweldo namin. Pahirapan pa ang paghingi ng pambili ng kagamitan sa site. Kung hindi lang po dahil sa inyo noong nagpapadala pa kayo ng ekstrang allowance galing Dubai para sa mga tao, baka matagal na kaming umalis. Isang matipid na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kinuha ko ang isang kontrata na nakahanda na sa loob ng isang puting folder at inilapag iyon sa kanyang harapan. Ibinigay sa akin ng Tierra Verde Subdivision ang buong pamamahala ng Phase 2 ng kanilang proyekto. Tinanggal na nila si Dante. Ngunit hindi ko itatayo ang mga gusaling iyon ng mag-isa. Kailangan ko ng mga taong subok ko na ang husay. Nanlaki ang mga mata ni Mang Carding nang makita ang mga numerong nakasulat sa papel. Doble ang iniaalok kong sahod sa inyo at sa lahat ng mga mason, karpintero at welders na sasama sa inyo. May kumpletong benepisyo at direktang babayaran kada Biyernes nang walang labis at walang kulang. Kayo na po ang bahalang kumausap sa mga kasamahan ninyo. Ang katapatan ng isang manggagawa ay hindi nabibili ng takot, Mang Carding. Ito ay sinusuklian ng patas na pagpapahalaga. Hindi na nag-isip pa ang matanda. Kinuha niya ang ballpen at nanginginig na pinirmahan ang kontrata. Wala pang 24 na oras, ang buong puwersa ng manggagawa ni Dante, ang mga taong nagpapatakbo ng kanyang pinagmamalaking negosyo, ay tahimik na lumipat sa aking pamamahala. Ang van ko kepcha, ang pag-atake mula sa dalawang magkabilang dulo, ay tuluyan ng isinara. Kinabukasan, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa construction site ng aking asawa. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, nakaparada sa hindi kalayuan, pinapanood ang pagdating ng itim na pickup truck ni Dante. Pagbaba niya ng sasakyan, kip-kip niya ang mga bagong folder. Marahil ay inaasahang makikita ang maingay na makina at mga taong abala sa pagtatrabaho. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay mga sako ng semento na nakatambak na lamang, mga aserong nagsisimulang kalawangin sa ilalim ng araw, at isang blangkong lote na walang ni isang manggagawa. Nakita ko kung paano niya ibinagsak ang folder sa ibabaw ng makina ng kanyang sasakyan. Naglabas siya ng telepono at nagpanik na tinawagan ang bawat numero ng kanyang mga tauhan, ngunit walang sumasagot. Ang kayabangan niya noong gabi ng party ay tila isang marupok na baso na tuluyang nabasag sa katotohanang wala siyang silbi kung wala ang mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Ang mga supplier ng materyales na nakatanggap ng balita tungkol sa pagkawala ng kanyang mga tauhan at posibleng pagkabangkarote ng kanyang lisensya ay mabilis na nag-abiso na hindi na sila magpapadala ng gamit ng walang paunang bayad, cash on delivery, sa loob ng malaking bahay na kanyang inangkin. Unti-unting gumagapang ang epekto ng aking unang atake. Mamayang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking opisina, ang eksena sa kanilang silid-tulugan ay naglalaro sa aking isipan. Tila isang pelikulang ako mismo ang nagdirek. Umuwi si Dante na pawisan. Ang polo ay gusot at ang muka ay namumula sa matinding stress. Nagmamadali siyang umakyat sa master bedroom, pumasok ng walang pasabi, at dumiretso sa likod ng malaking painting
kung saan nakatago ang aming steel safe. Pinihit niya ang mga numero ng kombinasyon ng nanginginig ang mga kamay. Nang bumukas ang mabigat na bakal na pinto ng Quetzat, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang mga patong-patong na cash na inilaan sana para sa mga personal nilang luho ay mabilis niyang kinuha at isinilid sa isang bag. Kailangan niyang magbayad ng mga emergency subcontractors mula sa ibang bayan na naniningil ng 3 beses na mas malaki kaysa sa normal na presyo upang hindi siya mademanda ng mga natitirang kliyente dahil sa pagkaantala ng proyekto. Bakit mo kinukuha ang lahat ng pera riyan, Dante? Isang matinis na boses ang sumira sa kanyang pagmamadali. Nakatayo si Lovely sa may pintuan ng banyo. Hawak ang isang mamahaling bote ng lotion na binili gamit ang natitirang pera ko. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa bag na pinupuno ng kanyang asawa. That's our savings for the baby. Pambayad natin iyan sa private hospital para sa panganganak ko. Wala akong choice, Lovely. Pasigaw na sagot ni Dante. Ang kanyang boses ay naglalaman ng desperasyon na hindi niya maitago. Naglayasan ang lahat ng mga trabahador ko kaninang umaga. Walang naiwan, kahit si Mang Carding. Ang mga supplier ayaw magbagsak ng materyales kapag walang cash. Kapag hindi ko na ituloy ang pagbubuhos ng semento ngayon sa kabilang site, idedemanda ako ng kliyente ng breach of contract. Mawawala ang lahat sa atin. Humakbang si Lovely palapit. Ang kanyang muka ay pumangit sa matinding pagkadismaya at galit. Anong ibig mong sabihing mawawala ang lahat? I thought you were a great manager. Palagi mong ipinagmamalaki sa akin na ikaw ang nagpalago ng kumpanya. Bakit bigla na lang silang aalis? Baka naman masyado mo silang binabarat tulad ng pagtitipid mo sa akin ngayon. Napatigil si Dante. Ang mga salita ni Lovely ay tumama sa kanyang malaking ego. Hinarap niya ang babaeng ipinagpalit niya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan, Lovely. Kung hindi dahil sa negosyong ito, wala kang alahas na isusuot ngayon. Walang pambili ng mga mamahaling damit na hinihingi mo araw-araw. Ako ang naghahanap ng paraan para mabuhay tayo. Kung talagang magaling ka, hindi sana tayo namomroblema ngayon. Pulyaw pabalik ni Lovely. Hindi nagpapakita ng kahit anong pasasalamat para sa lalaking sumira sa sarili nitong pamilya para sa kanya. Ibinigay ko ang kabataan ko sa iyo, Dante. I gave you a child. Hindi ako pumayag na maging kabit para lang bumagsak sa hirap. Tinitigan ni Dante ang babaeng nasa harap niya. Ang maskara ng matamis at inosenteng accountant ay tuluyan ng nahulog at ang lumantad ay isang sakim na babaeng walang pakialam sa kanya, kundi sa kanyang bulsa. Ang matinding utang na loob at pag-ibig na inaakala niyang natagpuan kay Lovely ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng pagdududa at pag-aakusa. Hindi siya sumagot. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Tinapos niya ang pagsiksik ng natitirang pera sa kanyang bag. Isinara niya ang mabigat na pinto ng safe nang may puwersa. Ngunit wala nang lamang kayamanan sa loob upang pigilan ang ingay nito. Ang tuyo at malamig na tunog ng kandado ng bakal na sumara ng tuluyan. Ang paggiba sa isang malaking estruktura ay nangangailangan ng mas matinding pagkalkula kaysa sa pagbuo nito. Kailangan mong alamin kung aling pangunahing haligi ang unang tatanggalin upang tuluyang bumagsak ang buong gusali nang hindi ka nadadamay sa mga guho. Sa kaso ng imperyo ni Dante, ang haliging iyon ay ang kanyang kayabangan at ang maling paniniwalang hindi ko kayang bawiin ang kapangyarihang ipinahiram ko sa kanya. Nakatayo ako sa labas ng malawak na conference room ng Tierra Verde Developers. Ang dingding na gawa sa makapal at malinaw na salamin ay nagbibigay sa akin ng perpektong paningin sa nagaganap sa loob. Nakaupo si Dante sa dulo ng mahabang mahogany na mesa, nakasuot ng isang formal na suit na ako mismo ang bumili sa Dubai bilang regalo sa kanyang kaarawan. Sa kanyang harapan ay ang formal na kontrata para sa huling bahagi ng malaking proyekto na pilit niyang isinalba matapos maglayasan ng kanyang mga manggagawa kaninang umaga. Ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa, nakangiti habang kinakausap ang mga board members. Pilit na itinatago ang katotohanang gumuguho na ang kanyang kumpanya. Makakaasa kayo, Sir Villanueva,
Naririnig kong pangako ni Dante mula sa siwang ng pinto. Ang kanyang boses ay puno ng pambobola. Ang kumpanya ko ang magbibigay ng pinakamataas na kalidad para sa inyong subdivision. May bago akong pangkat ng mga tauhan na darating mamayang hapon upang simulan agad ang pagbubuhos ng semento. Hindi tayo maaantala. Bago pa man niya maitapat ang dulo ng kanyang mamahaling ballpen sa ibabaw ng papel upang pumirma, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Attorney Mendoza kasama ang dalawang formal na opisyal na nakasuot ng barong mula sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Ang kanilang mga mukha ay walang bakas ng pagbibiro. Hawak ang isang makapal na sobreng naglalaman ng formal na utos mula sa gobyerno. Kayo po ba si Ginoong Dante Cruz? Tanong ng unang opisyal. Ang kanyang tinig ay malamig na bumasag sa maaliwalas na usapan sa loob ng silid. Ako nga po, patayong sagot ni Dante. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala, pinalitan ng bahagyang kalituhan. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Nasa gitna po ako ng isang napakahalagang pagpupulong. Baka naman po pwedeng mamaya na tayo mag-usap sa opisina ko. Kami po ay mula sa PCAB. Nandito kami upang formal na ihain ang Notice of Immediate Suspension of Operations para sa inyong kumpanya. Formal na pahayag ng opisyal habang walang pasubaling inilalapag ang sobre sa ibabaw mismo ng kontratang pipirmahan sana ni Dante. Nanlaki ang mga mata ng aking asawa. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang binabasa ang matingkad na pulang selyo sa unang pahina ng dokumento. Suspension? Anong kalokohan ito? Sigaw niya, hindi na napigilan ang pagtaas ng kanyang boses. Wala akong nilalabag na batas. Ako ay isang lehitimong kontraktor sa probinsyang ito. Kilala ako ng mga tao rito. Ang inyong lisensya bilang isang maliit na subcontractor ay hindi saklaw ang mga commercial projects na kasing laki ng Tierra Verde. Paliwanag ng opisyal ng walang emosyon, hindi natitinag sa paninigaw ni Dante. At ang mas mabigat na kaso, nakatanggap kami ng formal na reklamo mula sa mismong lisensyadong civil engineer na ang pangalan at digital signature ay paulit-ulit ninyong ginamit sa mga blueprints ng walang opisyal na pahintulot. Ito ay malinaw na kaso ng forgery, misrepresentation, at falsification of public documents. Sa sandaling iyon, dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng conference room at humakbang papasok. Ang bawat hakbang ng aking sapatos ay lumikha ng isang matatag na ingay na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang paningin ni Dante ay agad na dumapo sa akin. Sa isang iglap, ang kanyang mukha ay namula sa pinaghalong matinding galit, gulat, at labis na pagkapahiya nang mapagtanto niya kung sino ang nagpadala sa mga opisyal na ito. Ikaw! Pulyaw ni Dante. Tinuturo ako ng kanyang nanginginig na daliri habang sinusubukang humakbang palapit sa akin, ngunit maagap siyang hinarang ng isa sa mga opisyal. Ikaw ang nagplano nito. Sinisira mo ang negosyo ko, Cora. Nababaliw ka na ba? Asawa mo ako. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Nanatili akong kalmado. Huminto ako sa tabi ni Attorney Mendoza nang may sapat na distansya. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Pinagmamasdan ko ang lalaking dating tinitingala ko, na ngayon ay nag-aamok na parang isang batang inagawan ng kanyang paboritong laruan sa harap ng maraming tao. Hindi ko sinisira ang negosyo mo, Dante. Malamig kong sagot. Ang aking boses ay malinaw at walang kahit anong panginginig ng luha. Binabawi ko lang kung ano ang orihinal na pagmamay-ari ko. Ang pangalan ko, ang lisensya ko, at ang kredibilidad na ginamit mo para magpanggap na isang magaling na engineer sa harap ng mga kagalang-galang na taong ito. Wala kang utang na loob. Sumbat niya, hindi na pinapansin ang pagkabigla ng mga kliyente niyang nakaupo sa paligid ng mesa. Ako ang naghirap sa kumpanyang ito. Ako ang humanap ng mga kliyenteng ito. Ano ang alam mo? Nandoon ka lang sa Dubai, nagpapakasarap habang nagpapadala ng pera. Ako ang nagpuyat dito. Ako ang nagpakapagod mag-asikaso ng mga materyales. Tapos ngayon aagawin mo lang ng ganito dahil sa matinding selos mo kay Lovely. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason at nakaririmarim na panlilin lang. Ginagamit muli ang paborito niyang sandata. Ang ipamukha sa akin na ako ang masama
dahil lumayo ako. Ngunit hindi na nito kayang sugatan ang aking puso. Hinarap ko siya. Ang aking mga mata ay naglalabas ng matinding yelo na tila nagpatigil sa kanyang paghinga. Aling bahagi ang pinaghihirapan mo, Dante? Tanong ko. Ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang napakalaking ego. Ang pagpeke ba ng pirma ko sa kalagitnaan ng gabi habang natutulog ako sa kabilang panig ng mundo? O ang paggamit ng perang ipinapadala ko para pambili ng mga gintong alahas ng babae mo? Wala kang itinayo, Dante. Nang angkin ka lang. At sa ilalim ng batas, ang lahat ng kinita mo gamit ang pineking lisensya at kapital mula sa pondo ng isang OFW ay hindi kailanman magiging sayo. Sumingit si Attorney Mendoza. Ang kanyang tono ay nanatiling formal, tahimik, ngunit hindi nagpapatawad. Mr. Cruz, the suspension is effective immediately. Ang lahat ng kasalukuyan ninyong proyekto, kabilang ang mga pabahay at komersyal na gusali, ay ipapahinto ngayon din. Hindi kayo maaaring tumanggap ng anumang bayad at anumang transaksyon gamit ang pangalan ng inyong kumpanya ay ituturing na iligal simula sa araw na ito. Tumayo si Ginoong Villanueva, ang kinatawan ng Tierra Verde, at walang pag-aatubiling kinuha ang kontrata mula sa mesa. Sa madaling salita, Mr. Cruz, kanselado na ang ating kasunduan. We cannot do business with a fraud. Inaasahan ng aming kumpanya ang buong refund ng 10 milyong pisong down payment na ibinigay namin sa inyo noong nakaraang buwan bago matapos ang linggong ito. Kung hindi mo ito maibabalik, haharapin mo rin ang aming legal team para sa estafa. Tila pinagbagsakan ng langit at lupa si Dante. Ang kanyang malalapad na balikat ay biglang bumagsak. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng matinding takot at panginginig. 10 milyon. Wala siyang ganoong halaga na maibabalik. Alam kong ginastos na nila ni Lovely ang malaking bahagi ng down payment para pambili ng mga bagong muebles, mga bagong sasakyan, at pandagdag sa personal nilang ipon sa bangko upang magmukha silang mayaman sa mga kapitbahay. Umatras si Dante, hindi na nakapagsalita. Ang tingin ng lahat ng tao sa loob ng silid ay puno ng matinding pandidiri. Walang pag-aalinlangan, mabilis siyang tumalikod at halos madapa sa kanyang pagtakbo palabas ng conference room. Iniwan ang lahat ng kanyang peking pangarap at kayabangan sa ibabaw ng mesa. Mula sa bintana ng gusali, pinanood ko siyang sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na pinaandar ito palayo. Alam ko kung saan siya pupunta. Desperado siya. Kailangan niya ng malaking pera ngayon din para magbayad ng sarili niyang abogado, para patahimikin ang mga nagwawalang kliyente at para iligtas ang sarili sa tiyak na pagkakakulong. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakarating si Dante sa pinakamalapit na sangay ng aming bangko. Pawis na pawis siya. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat habang pilit na isinisiksik ang kanyang katawan sa maliit na espasyo sa harap ng makina upang makakuha ng pera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang dukutin niya ang kanyang wallet upang ilabas ang ATM card na nakakonekta sa aming joint account. Ang mismong account kung saan pumasok ang lahat ng ipinadala ko mula sa Dubai sa loob ng 18 taon at ang account kung saan niya itinago ang lahat ng kita ng kanyang kumpanya. Ipinasok niya ang card sa makina. Pinindot niya ang kanyang personal na numero ng mabilis. Halos magkamali pa sa sobrang pagmamadali at panginginig ng kanyang mga daliri. Pinili niya ang opsyon na kunin ang buong balanse ng kanyang pera, umaasang may sapat pang pondo upang isalba siya sa nagbabadyang impyerno ng kanyang buhay. Naghintay siya. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at nakatitig sa maliit na screen. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa kanyang dibdib sa labis na kaba. Ngunit sa halip na ang bilang ng kanyang kayamanan ang lumabas upang magbigay sa kanya ng kapayapaan, isang maikli at malamig na mensahe ang sumalubong sa kanyang paningin. Isang mensaheng nanggaling sa court order na patagong inilakad namin ni Attorney Mendoza kasabay ng kaso sa PCAB gamit ang matibay na batas ng Republic Act 9,225. Tinitigan ni Dante ang asul na ilaw ng makina
Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang habang binabasa ang mga salitang tuluyang tatapos sa kanyang buong mundo. Ang nakasulat sa screen ay ang formal na abiso na ang nasabing account ay kasalukuyang sumasailalim sa matinding pag-iimbestiga at tuluyan ng isinara ng bangko. Ang init ng tanghali ay hindi sapat upang tunawin ang malamig na determinasyon sa aking dibdib nang muli akong tumayo sa tapat ng malaking bakal na gate ng bahay na ipinatayo ng aking mga sakripisyo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang pagod at kawawang misis na naghihintay na papasukin. Nasa tabi ko si Attorney Mendoza kasama ang dalawang unipormadong pulis na may hawak na opisyal na tratis mula sa korte. Ang hawla ng kasinungalingan ng aking asawa ay tuluyan na naming bubuksan upang palayain ang katotohanan. Pumasok kami sa loob ng bakuran nang walang anumang paalam. Ang pintuan ng sala ay bukas, naglalantad sa magulong kalagayan sa loob. Nakatayo si Dante sa gitna ng sala, hawak ng mahigpit ang kanyang telepono. Ang kanyang polo ay gusot at basang-basa ng pawis. Ang kanyang buhok ay magulo dahil sa paulit-ulit na pagsabunot sa kanyang sarili. Halatang kararating lamang niya mula sa bangko. Dala ang bigat ng katotohanang ang lahat ng perang ninakaw niya ay na-freeze na ng batas. Nang iangat niya ang kanyang paningin at makita ako kasama ang mga pulis, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Umatras siya ng ilang hakbang, halos matisod sa mamahaling carpet na inangkat pa mula sa Turkey. "Ano ito? Cora!" bulyaw ni Dante. Ang kanyang tinig ay nanginginig, ngunit pilit pa ring nagtatapang-tapangan. "Bakit ka nagdala ng mga pulis sa bahay ko? Nakalimutan mo na bang trespasser ka rito?" Humakbang pasulong si Attorney Mendoza at iniladlad ang isang makapal na dokumento na may opisyal na selyo ng hukuman. "Ginoong Cruz, hindi po kayo ang may-ari ng bahay na ito. Ayon sa pinakabagong desisyon ng korte sa ilalim ng Republic Act 9225 at ng Family Code, ang paglipat ninyo ng titulo gamit ang pinekeng Special Power of Attorney ay pinawalang bisa. Kayo ang iligal na umuuko pa sa pag-aari ng aking kliyente. Narito ang mga pulis upang ipatupad ang writ of possession. Mayroon lamang kayong 1 oras upang kunin ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang lugar na ito." Tila nawalan ng buto ang mga tuhod ni Dante. Ang kayabangan na ipinakita niya noong pinalayas niya ako noong unang gabi ko rito ay tuluyan ng naglaho. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamula at manggilid ang luha. Sa isang iglap, ang mapagmataas na asawa ay gumuho at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Sa mismong harap ko, gumagapang palapit upang abutin ang laylayan ng aking damit. "Cora, maawa ka naman sa akin." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. "Asawa mo ako. 18 taon tayong nagsama. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Wala na ang negosyo ko. Na-freeze ang lahat ng pera natin sa bangko. Saan ako pupunta? Tao lang ako. Cora, nagkakamali. Pero alam ko na mahal mo pa rin ako. Huwag mo akong itapon ng ganito dahil sa kaunting pagkakamali ko." Tinitigan ko ang lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang lalaking ito ang naging sentro ng aking mundo sa loob ng halos 2 dekada. Ngunit ngayon, wala akong maramdaman kundi matinding pagkasuklam. Umatras ako ng bahagya upang hindi niya mahawakan ang aking damit. Ikinumpas ko ang aking kamay at iniabot sa akin ng abogado ang isa pang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng bank transfers ko mula sa Dubai. Dahan-dahan kong inihagis ang folder sa ibabaw ng glass table sa kanyang harapan. Ang malakas na pagbagsak ng makapal na papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. "Tao ka nga ba, Dante?" Malamig kong tanong. Ang bawat salita ay tila yelong idinidikit sa kanyang balat. Dahil ang isang totoong tao na may konsensya ay hindi kayang lustayin ang dugo't pawis ng asawa niya habang nagpapakasarap sa kama kasama ng ibang babae. Tinatawag mo iyang kaunting pagkakamali. Tingnan mo ang mga papel na iyan. Bawat pahina niyan ay ang mga araw na nilalagnat ako sa disyerto. Ngunit pilit akong pumasok sa trabaho dahil sabi mo,
ay kulang ang pambayad sa semento. Bawat numero dyan ay ang mga Paskong lumipas na umiiyak ako nang mag-isa habang kayo ng kabit mo ay nagpapakasasa sa mga regalong ipinadala ko. Cora, para sa pamilya natin ang ginawa ko. Umiyak si Dante, pilit na ginagamit ang paborito niyang dahilan. Kung hindi ka umalis, hindi sana tayo nagkaganito. Hindi ka nagtayo ng pamilya, Dante. Nagtayo ka ng isang negosyo kung saan ako ang puhunan at kayo ang mga linta na sumisipsip ng tubo. Mariin kong sagot, hindi na pinapansin ang mga luha niya na alam kong gawa-gawa lamang dahil natalo siya. Hindi ka umiiyak dahil nagsisisi ka. Umiiyak ka dahil nahuli ka at ngayon ay wala ka ng pera. Kung ang batas at ang utak ko ay hindi naging matalas, ako ang nasa labas ngayon habang kayo ay nagtatawanan sa loob. Ubos na ang pasensya ko at ubos na ang utang na loob na isinusumbat ninyo sa akin. Lumabas ka na sa pamamahay ko bago ko pa sabihin sa mga pulis na arestuhin ka para sa kasong pandaraya. Sa itaas ng hagdanan, isang figura ang tahimik na nakikinig sa buong usapan. Si Lovely. Nakadikit ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang muka ay namumutla sa matinding gulat. Ang lalaking akala niya ay isang mayamang negosyante na magbibigay sa kanya ng marangyang buhay ay isa lamang palang palamunin na malapit ng makulong. Ang pera, ang kumpanya, ang bahay, lahat ay pag-aari ng asawang pinagtulungan nilang saktan. Ang pag-ibig ni Lovely ay mabilis na naglaho, pinalitan ng matinding pagkamakasarili upang iligtas ang sarili mula sa paglubog ng barko ni Dante. Nang makitang walang balak magbago ang aking desisyon, mabilis na tumakbo si Lovely pabalik sa master bedroom ng walang ingay. Binuksan niya ang kanyang aparador at inilabas ang isang malaking itim na bag. Wala siyang pakialam sa mga damit ni Dante. Ang tanging isiniksik niya sa loob ng bag ay ang mga mamahaling damit niya, ang mga gintong alahas na ninakaw nila sa akin, at ang kaunting natirang pera na nakuha niya mula sa mga nakaraang panggagansyo ni Dante. Gusto niyang tumakas. Ayaw niyang maging asawa ng isang pulubing may kasong kriminal. Isinara niya ang bag at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Maingat na naglakad patungo sa likurang hagdanan na pababa sa kusina upang makatakas sa pintuan sa likod ng bahay nang hindi namin napapansin. Ngunit bago pa man siya makarating sa huling baitang, hinarang siya ng isang matigas na braso, si Aling Segunda. Ang aking biyenan na kanina pa nagmamasid mula sa kusina, napakunot ang noo ng matanda nang makita ang malaking bag na dala ng babaeng buntis na ipinagtanggol niya noon ng higit pa sa akin. Saan ka pupunta kasama ang mga gamit na iyan, Lovely? Matinis na sigaw ni Aling Segunda. Ang kanyang tinig ay sadyang pinalakas upang marinig namin sa sala. Nakikita mong nagmamakaawa ang asawa mo sa labas dahil mawawala na ang lahat sa atin. Tapos ikaw ay tatakas na parang magnanakaw. Aalis na ako rito. Sumigaw pabalik si Lovely. Tuluyan nang inalis ang maskara ng pagiging mahinin. Ang mukha niya ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa biyenan. Wala akong mapapala sa anak mong walang silbi. Akala ko ay mayaman siya. Pero isa lang pala siyang sinungaling na nakadepende sa pera ng asawa niya. Hindi ko ibabagsak ang buhay ko at ng magiging anak ko para lang samahan kayong mamatay sa gutom. Ang mga salitang iyon ay tila apoy na nagpasabog sa galit ni Aling Segunda. Ang babaeng itinuring niyang anghel na tagapagligtas ng kanilang pamilya ay siya ring unang tatakbo sa oras ng kagipitan. Walang pag-aatubili, sumugod si Aling Segunda at sinabunutan si Lovely. Ibinalik naman ni Lovely ang atake. Pilit na inilalayo ang matanda habang nakikipag-agawan sa bag na naglalaman ng mga alahas. Ang dalawang babaeng nagkampihan upang durugin ako ay ngayon nagkakasakitan sa isa't isa dahil sa kasakiman at kawalan ng pera. Mula sa sala, tahimik ko lamang silang pinagmamasdan. Wala na akong pakialam sa gulo nila. Ang katarungan ay unti-unti nang naniningil sa bawat kasalanang ginawa nila sa akin, at ang tunog na bumabalot sa buong kabahayan ay ang huling patunay ng kanilang tuluyang pagkawasak. Ang mabigat at magaspang na pagkaladkad ng maleta sa ibabaw ng mamahaling bato ng sahig
Natapos ang marahas na panggugulo sa kusina nang malakas na itulak ni Lovely ang matanda. Bumagsak si Aling Segunda sa sahig na gawa sa makinis na marmol. Pilit na hinahabol ang kanyang hininga habang sapo ang masakit na balakang. Walang anumang bakas ng awa sa mukha ni Lovely. Inayos niya ang kanyang nagusot na damit, pinagpagan ang kanyang mamahaling bag, at marahas na isinukbit ito sa kanyang balikat. Tiningnan niya si Dante, na hanggang ngayon ay nakaluhod pa rin sa sala, nakayuko at walang lakas na awatin ang dalawang babaeng sumira sa kanyang pekeng kaharian. "You are pathetic, Dante," matalim na sabi ni Lovely. Ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa tahimik na bahay, puno ng pandidiri at pagkamakasarili. "Akala ko ba ikaw ang boss? Akala ko ba ikaw ang may-ari ng lahat ng ito? Ginamit mo lang ako para magmukha kang magaling na lalaki. Pero ang totoo, isa ka lang palamunin na nakadepende sa asawa mo. Huwag mo na akong hahanapin. I am not ruining my baby's future with a miserable loser like you." Lumakad siya palabas ng bahay. Ang matulis na takong ng kanyang sapatos ay lumikha ng mabilis at matapang na ingay na unti-unting lumalayo patungo sa kalsada. Tuluyan na siyang umalis. Iniwan ang pamilyang akala niya ay gatas ang baka. Walang paglingon, walang ni isang patak ng luha para sa lalaking ipinagpalit ang sariling asawa para sa kanya. Humakbang ang isa sa mga pulis palapit kina Dante. "Tapos na ang ibinigay na oras ng korte para sa inyo," mariing utos ng opisyal. "Kailangan nyo nang lumabas ngayon din." Nagmamadaling isiniksik ni Gina ang ilang nipis na damit sa loob ng mga lumang plastic bag. Ang mga mamahaling maleta, mga alahas, at mga bagong gadget na binili gamit ang pera ko ay naiwan sa ibabaw ng mesa. Malinaw na ipinag-utos ni Attorney Mendoza na tanging mga personal at lumang damit lamang ang maaari nilang dalhin. Ang bawat gamit na nagmula sa katas ng aking paghihirap sa Dubai ay mananatili sa loob ng bahay na ito. Umiiyak si Gina, walang tigil sa pagrereklamo at pagtatanong sa kanyang kuya kung saan sila matutulog ngayong gabi dahil wala silang dalang pera at wala silang ibang kamag-anak sa syudad. Ngunit walang isinagot si Dante. Para siyang isang tuod, blanko ang paningin, unti-unting tumayo at naglakad. Palabas na tila isang patay na kaluluwang pinagkaitan ng langit. Lumabas sila ng pinto. Ang mga kapitbahay na kanina lamang ay nakangiting bumabati kay Dante sa marangyang party niya ay ngayon nakadungaw sa kani-kanilang mga bintana at bakod. Pinapanood nila ang nakakahiyang pagbagsak ng mapagmataas na Pamilya Cruz. Nagbubulungan habang itinuturo ang pamilyang pinalayas ng mga pulis mula sa sarili nilang palasyo. Nalasap nila ngayon ang eksaktong pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at labis na kahihiyan na pilit nilang ipinalasap sa akin. Noong una akong dumating, nakatayo ako sa mismong balkonahe ng aking bahay. Ang hangin ng hapon ay banayad na humahaplos sa aking mukha. Tiningnan ko silang maglakad palabas ng malaking bakal na gate, mga estranghero na minsan kong itinuring na pamilya. Ngunit bago pa man nila tuluyang lisaninin ang bangketa, biglang lumingon si Aling Segunda. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot, gulat sa katotohanang matutulog siya sa kalye, at isang pagsisisi na napakahuli na para patunayan. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa loob ng bakuran, tinakasan ng pulis na nag-aakay sa kanila palabas. Umiiyak siya ng malakas at walang pag-aalinlangang itinapon ang kanyang sarili sa malamig na semento sa paanan ng aking balkonahe. "Cora, anak, maawa ka sa amin." Humahagulgol na pakiusap ng aking biyenan. Ang muka ay basang-basa ng luha. "Patawarin mo na kami, parang awa mo na. Huwag mo naman kaming palayasin ng ganito. Matanda na ako, may sakit ako. Saan kami pupulutin ng kapatid at asawa mo? Kahit sa maliit na kwarto na lang, dyan sa likod ng garahe, mo kami patulugin, Cora. Parang awa mo na. Ikaw ang pinakamabait kong manugang. Alam kong may puwang pa kami sa puso mo." Tinitigan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Ito, ang babaeng kumonsinti sa panloloko ng anak niya. Ang babaeng buong pagmamalaking nagsabing, "Kasalanan ko ang lahat dahil pinili kong magtrabaho sa malayo upang buhayin sila." Ang babaeng nag-utos sa akin na matulog sa madilim na sala habang ang kabit ng anak niya ay nasa loob ng kwarto ko. Ngayon,
Tinatawag niya akong anak. Nakaramdam ako ng matinding lamig sa aking dibdib. Isang yelong hindi kailanman matutunaw ng kanyang mga peking luha. Wala na ang puwang na tinutukoy niya. Sinunog nila yon hanggang sa maging abo. At ang abo ay tinangay na ng hangin. Hindi ako gumalaw. Ibinaba ko ang aking paningin at naramdaman ang isang desperadong pagkapit. Ang nanginginig at kulubot na kamay na mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking damit. Dahan-dahan kong inabot ang nanginginig na kamay ni Aling Segunda na mahigpit na nakakapit sa laylayan ng aking damit. Hindi ko ito tinapik o marahas na iwinaksi. Sa halip, marahan ko itong inalis. Tila nagtatanggal ng isang tuyong dahon na dumikit sa aking palda. Tinitigan ko ang kanyang mga mata na namumula sa pag-iyak. Mga matang minsan ay tiningala ko bilang pangalawang ina. Ngunit ngayon ay wala ng silbi at punong-puno ng pagkukunwari. Mula sa maliit na mesa, sa balkonahe, kinuha ko ang isang baso ng maligamgam na tsaa na hindi ko pa naiinuman. Inilapag ko ito sa malamig na semento malapit sa kanyang nakaluhod na binti. Isang huling alok ng kabutihan para sa isang bisitang hindi na kailanman papasok sa aking tahanan. Nandito na ako, ma. Mahina ngunit malamig kong sabi. Ang aking tinig ay hindi nagdadala ng galit kundi isang pinal na desisyon. Umuwi na ako para alagaan kayo, para magkasama-sama tayo sana. Pero pinili niyo ang taong sumira sa pamilyang ito. Huli na ang lahat. Tumalikod ako. Pumasok ako sa loob ng bahay at marahang itinulak ang mabigat na pintuang gawa sa nara. Sumara ito ng tuluyan at ang tunog ng paglapat ng kahoy ay naghiwalay sa aming dalawang mundo. Iniwan ang mga hikbi at pagmamakaawa ng matanda sa labas. Ikinandado ko ang pinto. Nakatayo ako sa gitna ng malawak at tahimik na sala. Sa unang pagkakataon matapos ang 18 taon, ang bahay na ito ay naging ganap na akin. Ang titulo ay nakapangalan sa akin. Ang kumpanya ay nasa ilalim ng aking pamamahala at ang mga taong umabuso sa aking kabaitan ay naibalik na sa putik kung saan sila nararapat. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang malaking espasyo, ang matataas na kisam at ang mga mamahaling muwebles na binili ng aking dugo at pawis, naramdaman ko ang isang malamig na hangin na yumakap sa aking kaluluwa. Hinaplos ko ang makinis na pader. Ang bahay na ito ay perpekto, ngunit ang babaeng nagpatayo nito ay hindi nabuo. Ang 18 taon ng aking kabataan na naiwan sa mainit na disyerto ng Dubai, ang mga gabing tiniis ko ang kalungkutan at ang pagod, hindi ko na kailanman mababawi ang mga panahong iyon. Ang konseptong tinatawag na pamilyang kadugo ay namatay na sa aking puso. May isang puwang sa aking dibdib na mananatiling blanko. Isang sugat na natuyo ngunit nag-iwan ng malalim na peklat. At iyon ang presyo ng aking paggising. Ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagbabalik sa nakaraan upang ayusin ang mga sirang bagay, kundi ang pagtanggap na maaari kang mabuhay ng may peklat at maging mas matibay dahil dito. Lumipas ang ilang buwan. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa ibabaw ng malawak na lupain ng Tierra Verde Subdivision. Nakasuot ako ng puting hard hat at safety vest. Hawak ang aking sariling blueprint. Sa aking paligid, ang mga manggagawa ay masiglang kumikilos, nagbubuhos ng semento at nagbubuhat ng mga bakal. Walang sumisigaw, walang nanloloko. Ang Salvation Cruise Builders ay hindi na isang pangarap sa papel, kundi isang matibay na haligi sa industriya ng konstruksyon. Tinapik ni Mang Carding ang aking balikat. Nakangiti habang iniaabot sa akin ang isang tasa ng mainit na kape. Engineer Cora, tapos na po ang unang palapag ng building, masayang balita ng matanda. Kinuha ko ang kape. Naramdaman ang init nito sa aking mga palad na sanay sa paghihirap. Tumango ako. Isang totoong ngiti ang sa wakas ay gumuhit sa aking mga labi. Ang hangin ay malaya at ako ay malaya. Wala na akong kailangang patunayan sa kahit kanino. Ang buhay na pinaghirapan ko ay nasa akin na. At ako ang tanging arkitekto ng sarili kong kinabukasan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Cora, mayroon ka bang tapang upang buwagin ang mga maling pundasyon ng iyong buhay at bawiin ang lahat ng nararapat sa iyo?
Kung ikaw ay nasa sitwasyong ito, ano ang gagawin mo? I-comment ang iyong sagot sa ibaba